matinding sakripisyo ang ginagawa nito. May mga kaklase po ako, sasabihin ako na minsan malansa, pero minsan po tinasabihan nila ako na mama mo, titinda lang ng isda, ganyan. Kahit po yung kapatid ko, kasama ko po yan kapag uuwi sa eskwela, tapos kasama po yan na nabubuli ng ibang tao. Parang naalala ko yung ano kay Malunggay Girl ang dating baon mo 10. Ang baon mo ngayon 2,000 na. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Yo! Yung mga magandang araw po muli sa inyong lahat. At eto, meron tayong panibagong vlog na yung kaibigan ni James na Pula ay nagkita sila at may in-endorse na isa ring kababayan natin. At tingnan natin kung ano ang ating magagawa. At ang pagkaka-initial na alam ko ay nakatira sila dito sa lugar na ito at binabaha ang kanilang tirahan. So hindi ko pa alam kung anong itsura ng kanilang tirahan, tinitirahan. So basta ang initial na pagkakaalam ko ay binabaha at nag-aaral yung bata. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Hi, good morning. Ito po pala ang bahay nila. Ay, good morning po. Magandang umaga. Ay, harap ka sa camera. Got this feeling down deep in my soul that I guess I'm on my needing a friend. No? At salamat dun sa kaibigan ni James na Pula ang nung nagturo na Asul. Si Kuya Asul. Ito bahay niyo to? So bahay. Pwede lang kasang konti yung boses. Po. Bahay niyo to? Yes. Bahay daw po nila ito. Pwede ito muloy? Yes. Ayan. Ang oras po natin ay 9:04 ng umaga. Ay, ano palang height mo? Sa 5'6". 5'6" ang kanyang height. Grabe, ako gano'n talaga ako na. 5'6" ang kanyang height. At ilang taong ka na? Mag-18 pa lang po ako ngayong taon. Mag-18 pa lang ngayong taon. Anong year? Grade 12 po, senior. Ayan, so grade 12 senior high. Kumusta naman kayo dito sa inyo, sa bahay niyo?
Okay naman po. Pero, okay naman po, pero sometimes may mga, lalo na pag sa hanap buhay, ganyan. Kasi, katulad ngayon, yung panahon ngayon, iba na naman, yung papa ko pala, mangingisda, tapos yung mama ko ay nagtitinda ng isda. So, yun po. Dahil nga po sa panahon ngayon, hindi naman po minsan makahuli ng isda. Kaya, minsan, hindi naman talaga kami masyadong may... Depende na lang po sa diskarte kasi paano. So, ayun, no? At ang sabi niya, ang kanyang tatay ay isang mangingisda, fisherman, no? At minsan, ay walang huli dahil yung panahon ngayon dito ay malakas ang hangin. Kaya nahihirapan pong humuli ng isda. Sa madaling salita, doon po ang pinagkukuhanan nila ng gastusin araw-araw. At itong bahay na to, matagal na kayo dito since na ikaw ay lumaki? Yes po, matagal na po ako dito. Dito po ako pinanganak. Simula sa pagkabata ko po hanggang ngayon. Tingin ko parang binabaha ito. Opo, binabaha po talaga to, lalo na pag signal, minsan signal number 2, halos yung tubig po nasa halos mataas po talaga. Inaabot tong bubong? Opo, inaabot po, signal number 3, ganyan po. Kaya po minsan, lumilipad po talaga kasi sa evacuation center. Ano? Yun din po kasi yung kahirapan minsan dito kasi lalo na kapag umuulan, kami nagagambalan. Nangyari yung pagtitinda ni mama mo, di ba? Na pag alam ko nga, sabi mo nga rin, nagtitinda sa palengke. Nawalan ba ng puhunan? Minsan po nawalan po talaga ng puhunan kasi doon lang naman po kasi kumukuha si mama ng pera para pang taguyod sa amin. Pero yung pwesto ron, inuupahan yun. Hindi po, nag-ano lang po, dumidiskarte lang po si mama na makatinda sa iba't ibang area ng Gilid-gilid lang. Tapos yung tinitinda niya, hinahango niya dyan. Dito din po galing yung tinitinda ni mama. Ayun. Naranasan mo ng mangisda at magtinda? Hindi ko po naranasan yung mga isda, pero nung maliit pa po ako, sumasama po ako kay papa minsan dyan po sa ano. Tapos, kay mama naman po, pag nagtitinda, nung maliit din po ako, nagtitinda po kami sa Nabwa, minsan sa Iriga. Pero ngayon po, malaki na ako, mas gusto ko na po matutukan yung pag-aaral ko. Ayan. Malapit lang ba ang school nyo rito? Opo, malapit lang po. Nilalakad lang? Opo, nilalakad ko lang po. Ito, karamihan kasi sa nabablog ni Kuya Noli, ay karamihan talaga estudyante na nag-aaral. Gaano ka-focus sa pag-aaral mo? Or ilang percent? Siguro, 100%. Tingin mo ba yung pag-aaral ang susi sa kahirapan? Bakit? Kasi, kung sa panahon po kasi ngayon, kapag wala kang pinag-aralan, parang wala, nirespeto ka ng ibang tao, hindi ka nirespeto kasi pag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Pero kapag nakapagtapos ka po ng pag-aaral, yung tingin po nila na titingalain ka talaga nila. Ito siyempre di ko naman inaano yung lugar nyo, no? Meron bang mga tao na yung parang nilalait kayo, huwag mo na lang natin pangalanan, nilalait dahil ganito ang sitwasyon ng inyong tinitirahan, meron ba? Meron po, hindi naman po yun may iwasan. Kahit rin naman po sa akin, since bata pa po ako, nilalait po talaga. Nilalait ka since bata ka pa? Paano nangyari na nilalait ka na sabi mo? Ano po? Pag nung maliit pa po ako, may mga kaklase po ako, sasabihin ako na minsan malansa, pero minsan po tinasabihan nila ako na mama mo, titinda lang ng isda. Ganyan.
po yan kapag uwi sa eskwela. Tapos kasama po yan na nabubuli ng ibang tao kasi ganyan ang itingin nila kasi nung bata pa po ako. Ano lang po kami nun. Mahirap lang po talaga kami. So ayan no, at di talaga may iwasan na meron tayong mga kababayan na porque nakakaangat-angat ay minamaliit natin yung ibang mga kababayan din natin. At siguro marami nakaka-relate dyan. Hindi ko naman po inaano ay although siguro malakas ang kanilang pangangatawan, pero ang tinitirahan nila, ang pagkakaalam ko ay hindi kanilang lupa. Gaano kasakit yun nung narinig mo na ang mama, tinawag silang malansa dahil nga malapit sila sa lake tapos nagtitinda ng isda. Masakit po yun. Gaano sa'yo parang kasakit? Masakit po kasi kasama na din po sa panlalait. Yung panlalait po ng trabaho ng mama. Na doon lang po kami kumukuha ng panghanap buhay. Pagtustos po kami sa pag-aaral. Dahil yun, gano'n nangyari, parang nagbigay sa'yo ng ano, na para lumaban araw-araw. Naging motivation ko na po yun. So naging motivation daw po niya yun. So kahit naman siguro sino, pagka yung, ayun na nga, binubuli, ilalait, ay ano, masakit talaga. Kaya lang, hindi naman tayo pwedeng, kasi minsan pag pinatulan natin, lumaban tayo, wala rin, masisira din lang yung ating dignidad. So mas maganda yun sa kanya na din niya na pinatulan, kinip na lang niya. Kasi pag kinip mo yun, balang araw habang nagpupursige ka, pag once na ikaw ay bumulusok, umangat, yun ang gusto mong makita na yung mga naglalait sa'yo na bumulusok ka na o nakuha mo na yung pangarap mo na di ka man sa kanila sumagot or di mo sa nakapagdebate, parang yun na ang gusto mong ipahiwatig sa kanila, no? Ganun ba yun? Ayan, may lahi ba kayo? Tangos ng ilong. Parang si anak ni Jen Garcia. Tangos. Si mama mo, taga rito talaga? Si mama po, taga ilang barangay po. Tres. Tapos si papa po dito po. Taga rito talaga si papa mo. Paano niraraos yung... Magkano binabaon mo? Kasi walking distance lang naman. Binabaon ko po. Binibigay po sa akin ni mama 10 pesos. Pero minsan po wala, pero minsan po meron. 10 pesos to 20 po. Isang araw na po. Grabe, ang lupit Ngayon lang ako naka-interview ng estudyante na 10 pesos. Matindi to, mga kanil. 10 pesos, minsan wala pa. Matinding sakripisyo ang ginagawa nito. Paano mo pinagkakasya yung 10 piso? Minsan nga po hindi ko na ginagalaw kasi minsan busy rin po ako sa pag-aaral. So iniipon ko na lang po para may panggastos rin po. Paano yung gutom? Minsan hindi ko na rin po yun naiisip. Kasi minsan naisip ko na lang tanghalian, nakakain ka na ng pang tanghalian. Diretso na. So ibig sabihin, madalas baon niya 10 piso. Paano kung wala kang baon, anong ginagawa mo? Hindi, wala po. Pasok pa rin. Kahit walang baon, hindi naman po yung dahilan para tumigil. O, diba? Ang kagandahan lang dito sa kanila, nilalakad lang. Hindi mo na kailangan mamasahe. Ang puhunan mo lang dito, maski na kahit wala kang baon, okay lang. Ang puhunan mo lang dito, yung isip mo at lakas ng katawan. Kasi nga, nilalakad din lang naman. May college na rin dyan. Sa kampo po, wala po. Grade 7 to 12 lang po. Pero sa HTC po, mayroon po. Mayroon pong college. Pag nag-college ka, ano ang plano mong kunin? Yung plano ko pong college is Bachelor of Science and Tourism Management. Tourism, kagaya rin ni tourism girl. Sunod nito, college ka na, no? Pwede mo ba kaming ituro bahagya dito sa... Kahit dito lang siguro sa sala, sa paggang kusina, pag nasa kwarto mo. Okay lang ba? Tara. Una ka. Ang kanilang lamesa daw. Dito sila kumakain. Ito daw po ang lutuan. Ito po ang lutuan. No? Ikaw din nagluluto ka rin dito? Minsan po pag nagluluto po kami na ako lang. Pero
Mahirap ang panggatong dito kasi unang-una wala namang pagkukunan masyado, kakaunti lang yung gubat, no? At ito siyempre yan, nipa. At dito ay wala nang bubong, no? Extension lang to, mga kanoli, extension ng kanilang bahay, yung kusina, yung lutuan. At dito sigurado binabaha to. Yan. At dito mayroon lagusan. Siguro mayroon kasi ditong bato lake na tinatawag. Ayan. At nandito na rin yung aray. At andyan na lang yung mga kapitbahay. At may pinto. Yan. Ayun, pasok ulit tayo. Ayun mga kanuli. At eto, kaya nito. Ayan. Parang naalala ko yung ano eh. Kay Malunggay Girl eh. Tumutulo. May mga sahod-sahod na ano. May mga sahod-sahod na timba para hindi mabasa. Eto rin. Karton, trapal. Asok ulan dito. Pero ano, baka isipin mo ilalay ko, hindi. Pinapakita ko lang sa vlog ko. So ito, yan. At ito rin kawayan. Yan. So ano, ngayong tag-ulan sigurado ako na ano, lagi bang umaapaw yan, Bato Lake na yan? Pag ano po, kapag mga bagyo po. Pero pag walang bagyo, hindi naman. Hindi naman, pero minsan po kapag madalas yung ulan, minsan makita na lang namin nandyan na po yung tubig. Ay, hello po, kumusta? Ilang. Dati daw po kayo nagtitinda sa palengke. At nawalan ng puhunan. Ilang kilo po ang tinitinda nyo? Minsan 30 kilos. 30 kilos. Minsan 40. Magkano po ang kinikita nyo doon? Pag malakas yung benta, mga 600, 600, 700 yan. 700. Ngayon, ilang araw na po kayo hindi nakakapagtinda? Ano, almost mga 3 months na. Matagal na. Almost 3 months na. Tapos ang trabaho po ng mister nyo, lagi naman, ay ngayon wala siyang huli, di ba? Ano ang kanyang ibang sideline? Kahit ano dyan. Kahit ano nga, pag ano, pagkakita. Ano ba ang katangian ni? Masipag mag-aral, kahit walang bago. Respeto, mabait, unawain, kahit wala. Yun. So ayun, sa ganun talaga pagka unang vlog, medyo ano pa, nahihiya. Pero okay lang yan. At least sumagot sila nung naramdaman natin na talagang totoo. At kaninong lupa po ito? Kay ano po, kay Kagawad. Walang nagtayo dito na ano, yung medyo puro konkreto. Wala Bawal. kasi ano, palagi nasisira ng bagyo. Lagi nasisira ng bagyo. Ano to, inuulugan nyo? Buwan-buwan, may upa kayo? Wala. Libre lang. Libre lang. Ayun, sige. At ano, kung kami ay may iba pang lakad, sana ay makatulong to sa'yo, Joby. Ang dating baon mo, 10. Ang baon mo ngayon, 2,000 na. Ay, nagdagdag si James na pula ng 500. So, laban lang. Huwag kang sumuko kasi may mga tao na ginagamit para sa makapaalalay kaunti, no? Hindi man natin masabi. Basta ano lang, at dasal siyempre. Tapos huwag kang mawawalan ng pag-asa na yung mukhang malakas naman ang loob mo kasi nga sabi mo 10 piso lang pero tuloy pa rin ang laban ng hamon ng buhay. Siguro ngayon mo din lang naman ako nakita, no? Ako nga pala si Kuya Noli Vlog. Nagba-vlog ng kung saan-saang lugar at mga kasama ko sila, Team Pahuway. Ayan. Ngayon ka lang ba naka-experience ng isang vlogger na ganito? Anong masasabi mo? Pressure. Ha? Nakaka-pressure. Nakaka-pressure. Huwag kang mapi-pressure. Bakit ka napi-pressure? Wala. Kinakabahan. Pero Kasi ano po, first time. First time. Alright, so eto. May tatanong ako, matagal ko nang hindi natatanong yung Vince eh.
signature. Oo, kahit di niya alam. Natatawa ako. Di lahat kasing vlog ko, tinatanong ko talaga to. Bahala ka na kung oo o hindi. Signature kasi to sa vlog ko eh. Oo. Ano? Natanong ko ba, Vince? Oo, kailangan din eh. Marami nag-aabang sa tanong ko yan. Oo. Ito na, tanong ko na, bahala na. Baka pala na mukha to. Ano, gwapo ba si Kuya Noli? Opo, lahat naman po. Kaya yung tanong ko. Nagtawanan tuloy sila doon. Ang hirang buhay. So ayan no, at tingnan natin kung magkakaroon ng ng part 2 itong vlog na ito. Ayan, so maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kanoli. Guess I'm on my way. So hard to see that me. Guess I'm on. I'd be glad you stayed. Kung sa pagtulong ng usapan ko yun ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, mas sinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kung sa pagtulong ng usapan ko yun ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, mas sinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kuya Noli sa kalam, di tulad ng iba dyan. Kuya Noli sa kalam, matuwid lang ang daan. Landas na patutunguhan kung saan ay tulungan. Damayan, dapat natularan, sadya makabayan. Wala na akong masasabi pa dyan. Pagtulong sa kapwa kayang ganapan. Kuya Noli sa kalam, lom, dami nakakaalam, lom. Matagal na ring ramdam, dam. Sa kahirapan na may pakialam, salamat sana ipagpatuloy mo yan. Pagtulong sa kapwa ay mahalaga, huwag makinig sa iba. Kaya mo yan, magtiwala. Handa kaming sumuporta, sa Diyos lang ay maniwala. Huwag na huwag kang manghihina, hina, hina.